So before we go to the topic number 2, no? So last time we discussed the different terms, no? That will be needed in the computation of flux, magnetic field, etc. No? Ayan, so nagawa natin yan. And ito importante. This one. O, tama yan. Okay? So, huwag yung kakalimutan yung mga units. Okay? Ayan. So, for example, in the MTS system, ang flux density ay Tesla or Weber per meter squared. So, meron tayo dito na conversion factor 1 Weber per meter squared or 1 Tesla is equal to 10 raised to 4 Gauss or 6.452 times 10 raised to 4 lines. Ito lines naman, no? Lines per inch squared. Kasi ang flux sa MKS system Weber ang tawag, sa CBS Maxwell sa English lines. Okay? So, yan, no? Yan ang kailangan natin na malaman. Okay? Na minimemorize. Actually, yan kasi importante yung units. Yung units ang importante dyan. Also, we had discussed yung mga formula natin. F equal to Ni. F is the magnetomotive force, no? Ito ay para sa SI system, no? Mayroon din siyang unit. Actually, na yung unit niyan, F sub M is ampere turns, no? Kasi pag minultiply mo yung N saka yung I, ampere yung I tapos yung N turns, so ampere turns, di ba? Then, also, in relationship with reluctance, so kailangan flux yung formula na gagamitin mo dyan. So, flux, that is the magnetic flux in Weber. Then, R sub M, that is reluctance. Now, remember, reluctance is synonymous to resistance ng electric circuit. So, isipin mo na lang na yan ay resistance. Pwede mo siyang i-connect in series, pwede mo siyang i-connect in parallel or series parallel. Okay? So, another one, if you're using this one, no? So, IAB or that is ampere tawag doon, no? And then, meron tayong conversion factor dyan na 1 ampere is equal to 10 ampere. So, kung ampere lang ang gusto mong gamitin, you have to divide it by 10. Dahil dito. Okay? Yeah. So much for that. So, may mga formula pa rin tayo dito. Natandaan nyo, beta is flux over the area. Okay? And beta is flux density. Now, baka sa sobrang dami ng terms, baka magka-interchange nyo yung mga ano, no? Okay, so yung beta natin is Tesla. Okay, o kaya Weber per meter squared. Pakikita mo naman na Weber per meter squared yan kasi ang flux is Weber, Maxwell o kaya lines. And then yung area naman is either meter squared or centimeter squared. Okay? Then also, ito, importante ito, yung reluctance, yan, that is F sub M over flux. So kung titignan mo, voltage divided by the current. Kasi ang flux current sa electric circuit. Ang flux sa magnetic circuit, flux ang tawag sa kanya. Then yung F sub M, ito yung voltage. Diba? So, V over I. So that is R. Resistance. Eh, since ito ay magnetic material, so R sub M. Okay? Okay, and also you have L over mu A, yung mu natin, ito, mu sub R, mu sub O. So mu sub O is constant palagi. And ang mu sub R depende sa materials. Pero ang mu sub R ng air is 1, always equal to 1. Kaya kapag nasa air yan at gusto mo kunin yung mu, yung permeability, so multiply mo lang ng 1 ito. Okay? Yeah. So remember also the U sub R, relative permeability is greater than 100. Or equal. Always. No? Okay, so ito naman, absolute permeability means equal to beta over H. Yung H natin, ampere turn per meter. Yan yung gagamitin natin mamaya. Pag magsusolve tayo ng problem, ito, kung makita yung choice. Ito, gagamit tayo ng ganito mamaya. No? May graph. No? So, yan yung graph na gagamitin natin mamaya.
So dito, tignan mo yung mga graph, no? So 5 lines bago mag point 1. So bawat isang line ilan? Point 20, ano? 20. Kung 5 lines yan bago mag point 1, ilan yung ano tawag ito? Ano yung value ng bawat isang line para maging point 1? 01. 0.02. Oh, 0.0. Diba? Ang susunod dito, point 12, point 14. Diba? Tapos point 16 hanggang sa makarating sa point 2. 2. Okay? So, yung gagamitin natin yan. And yung mga curve na yan, yan ay yung materials. Okay? Medyo malabo na siya, no? Pero ito, cast steel. Sheet steel, cast iron. No? Okay, mamaya ka naman yan. So, dito tayo. Okay, so I think we can start with the subtitle. So, nasagutan nyo na yung assignment. May problema ba sa assignment? O, yung number 3, di ba? The total reluctance. Number 3, total reluctance daw. Total R1 plus RM1 RM2. Ano yung RM1? Ano yung formula ng RM? So, balikan niyo yun. Ayan, di ba? L1 over U1, A1, di ba? Plus L2, U2A. Hindi nyo nakita ko yung problem dyan na meron siyang binigay dito, di ba? The number of turns of the second, ayan. 1.5 times the number of turns of the first wire. So, and ano ba yun? Nakalagay dyan, the number of turns of the second wire is N2 is 1.5 daw ng N1. Ganyan, di ba? While the current, if the current in the first one is 2 ampere, while the current, binigay naman lahat eh, the area of the first wire. Ito lang yung pinakain nyo dyan, tapos isasasagot nyo na dyan. Okay? Okay, so kung wala kayong question dyan, okay, so let's proceed. So, last time, diniscuss na rin natin yung